Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today i-analyze natin itong sinabi ni Banet Bay. No, tulungan niyo ako. Pag-usapan natin and analyze natin itong sinabi niya. Kasi ay dito sa kanyang caption, black propaganda sa mga Duterte, ang mga tulfo ang nakikinabang. Kanina nga actually pinapanood ko si Kaayon sa kanyang very recent live video. And ito si Kaayon, nagkakaroon na siya ng mga network. Okay. At hindi naman madamot si Kai sa pag-share ng mga ano niya, ng mga internal information na nasasagot niya. Yung iba doon, syempre, directly pinabalita niya doon sa mga taong dapat na nakakaalam. And yung iba doon is na-share naman niya sa atin. So, one of the discussions that we had with Kaayo is about this. No? At one point, nabigyan niya to ng nabigyan niya to ng konteksto sa mga conversations namin. Okay. I don't remember sino, I don't know if it's our conversation with Direk Freddy or conversation with Attorney Debayan. Attorney Debayan. I think yung last namin pagsasama-sama, yun. Pag-usapan namin yung tukol doon. Anyway, so ito na nga guys, no. Itong sinasabi dito ni I'm not sure if you're going to agree with him or not. Pero panoorin muna natin siya at pag-usapan natin. I-dissect natin yung kanyang mga sinabi rito. And let's see kung ilan sa inyo dyan na nag-agree sa sinasabi rito ni Banet Bay or ano kayo. Pansinin ninyo, kahit mukhang nagtatagumpay yung vlogger na yon na nakasisira kay Marcos, bakit tuloy-tuloy ang pag-angat ng mga taong laban sa mga Duterte? Halimbawa, itong mga tulpo. Bakit siyang nakikinabang? You know why? Alam niyo kung bakit? Ito lang mo yun. Kasi ang mga tulpo itinatak sa utak ng mga tao na kami, tinutulungan namin ng masang Pilipino. Tama, mali. Hindi kami namumulitika. Basta kami, tao ang aming inaatupag, tinutulungan. So yung mga Pilipino na 2 taon na naglalabanan sa politika, ang iisipin tuloy nila, ayaw na namin, ang gulo na ng politika, doon na lang kami sa iba. Doon na lang kami sa iba na hindi namumulitika. Sino ngayon nakinabang? Di ba ho, sinabi ko na ho ito noon? Sinabi ko na ho ito noon na malamang magkakaroon ng third force na siya ang makikinabang sa gulo ng Marcos and Duterte. Sinabi ko na to noon. Ito lumalabas, no? Ang laki ng margin ng 10 to 15 yung margin. Yeah, this is he was talking about the it's not the pulsation na nakita natin dun sa previous video ko tonight. Yung sa pulsation yung pinakita ni Kato Nying. He's talking about the Okta research. Ng lamang ni Tulpo, ultimong sa Senado sa 2025, kapatid niyan dalawa sumulpot. Bakit? Ano ba nagawa ni Erwin? Sa totoo lang, mas maniniwala pa ako kay Ben kasi si Ben tuloy-tuloy yung programa niyang pagtulong. Tanungin ko kayo, ano bang ginagawa ni Erwin Tulpo? Yung totoo, di ba nandun nga siya kay Tamba? So dapat sana bumagsak siya. Ba't hindi siya bumabagsak? Mag-isip tayo mabuti, bakit nagda-number 1 siya? Alam niyo kung bakit? It's the Tulfo brand. Another player. In other words, nasisira na ho yung political na awayan ng Duterte at mga Marcos. At umaangat ang mga tulpo na sana magising na ho tayo. Tapos ano tayo? Putang ina, nag-aantay sa video? Gago ba kayo? Sinabi na ni Pangulong Duterte yan, di naman kayo nakinig. Tapos aantay pa rin kayo sa video. Alam nyo, sa totoo lang, diversion yan eh. Maniwala kayo sa hindi, diversion yan. Etong PDEA, diversion to eh. Maniwala kayo sa akin. Alam mo, hindi ho nakikinabang ang mga Duterte dito. Nasisira. Ang nangyayari, nag-aawayan lang. Andun dating sa mga Pilipino. Magising kayo ha. Wag ako ang tanungin ninyo. Tanungin nyo yung mga Pilipinong walang kinalaman sa politika, ano sinasabi nila tungkol kay Duterte at kay Marcos. Sige, I challenge you, kayo ang magtanong. Doon sa mga walang kinalaman sa politika ha, ano masasabi mo sa mga Duterte at sa mga Marcos? Di nga na maintindihan, awayan sila ng awayan. Di ko maintindihan, away sila ng away. Tapos, dyan tuloy papasok yung magtutulpo na nga lang kami. Tandaan nyo mga Pilipino, medyo pagdating sa pag-unawa ng pagboto, wala akong pakialam yan sa ano ba accomplishment. Wala akong silang pakialam. Ang pakialam mo nila, sino ba sikat? Sino ba yung mukhang mananalo? Doon tayo.
Okay, I have 2 questions for you. Number 1, totoo ba yung sinasabi ni Banat Bay dito na hindi siya namumulitika? Hindi ako nag-a-agree diyan. I beg to disagree with you, Banat Bay. Bakit? Yung pag-eepal ba ni Raffy Tulfo and family, no, gaya nitong sa tupad na to, hindi po ba pamumulitika ang tawag dito? Ito, hindi ba pamumulitika ito? Oh. Sa video ni Attorney Claire, ayan, Senator Tulfo using Dole Tupad as a launching pad. How does Congresswoman Maricel sound to you? Hindi ba pamumulitika ang tawag dyan? Okay? Oh. Sabi rin dito, anak ni Raffy Tulfo umeepal. Even Ben Tulfo himself, kapatid na yan, binatikos ang sariling mga kapamilya. Diba? Tupad. Ben Tulfo may banat kay Raffy Tulfo. Tupad, ayuda, nakisawsaw. Diba? O, ultimo tong kapatid. Walang kakonek-connection sa gobyerno. Diba? So, paano masasabi yan ni Banat Bay na hindi namumulitika si Raffy Tulfo? I so doubt it. Diba? Sa maraming instances na namumulitika si Raffy Tulfo, it's just very subtle na hindi nyo napapansin. Okay? Try to pay attention sa kanyang mga galawan. Then, doon mo masasabi, Banat Bay, na tawag dito, na namumulitika nga itong si Raffy Tulfo. Ngayon, the rest na sinabi rito ni Banat Bay, I must admit that I agree with him. Sa totoo lang, the best person to discuss the argument dito ni Banat Bay ay walang iba kundi si Kayo. Ito yung expertise niya. No? So, lalambingan natin si Kayo to make a video. No? Whether live or pre-recorded na i-ano to. Pero kanina nahagip niya na to eh. No? Hinagip niya na to dun sa isang live niya eh. Before ko makalimutan, of course, kausap ko kasi yung tita ko, no, mother-in-law ng brother ko, si Tita Raffy. Tita Emily at saka Tito Rap Ebreo. No? Mga taga dyan sa, hindi ko na sabihin saan sila nakatira. Shoutout sa inyo. Pinapanood na raw nila ako. Siguro one of these days igigis natin. Masarap kausap yung father-in-law ng brother ko tungkol sa politics. Sa totoo lang, every time na nagkikita kami, puro politics lang napagkukwentuhan namin. And I really like talking to him about that. Na-enjoy ko yung conversation namin about politics. Feeling ko, lalo na pagka uminom kami either ng kape or, di ba? Ayun, shoutout po sa inyo. Kay nanay, of course, kay nanay. Sa mga kapatid ng kila Harvey, Tita Tin, yan, Tito Tonton, sino pa? Hindi ko lang alam yung kapatid ni Hindi ko lang alam yung kapatid ni Tita Emily na taga Saudi. Shoutout po sa inyo. Tsaka dun sa bunsong kapatid na lalaki nila Tita Emily. O, diba? Nakakaano natin. And mga love natin yung mga yan. Anyway, so balik na tayo dito. Ito na nga, guys. Kayo ba magdi-disagree kayo sa sinasabi dito ni Banat Bay? Setting aside the colors, no? Alam mo, sa totoo lang, I remember sinabi to ni Yorme Isko nung panahon ng Sabi niya, pag ang nanalo daw ang unit team by 2022, all throughout daw, no, ng ni PBBM, administrasyon, magiging mabigat dahil ang mga kakamping daw hindi tatantanan si PBBM. Honestly, naniwala ako kay Yorme nun. Pero you know what? Ano yung surprising part?
magiging mabigat pala ang administrasyon ni PBBM, hindi dahil sa mga kakamping. Diba? Hindi dahil sa mga kakamping. Pero dahil sa mga loyalista at saka DDS. Nakakalungkot sa part ko. Dahil sinuportahan ko itong dalawang to eh. Nakakalungkot. Na akala natin ito na yung perfect pair. Together with together with tawag dito. Together with the Duterte supporters. No? Yun yung masasabi mong unbreakable. I really thought na magiging unbreakable ang unity. And I was very wrong. I was very, very wrong. Kasi iba yung nakita kong BBM noong panahon ng election. Tapos iba na rin yung BBM na nakikita ko ngayon. Maybe because of the forces behind him. Maybe because of the influence behind him. Alam niyo kami ni Attorney Liban, paminsan-minsan pag nagkakasama kami, we talk about politics too. Pero kami, the way we talk about politics, it's like usapang magkakaibigan lang. It's not something that we argue or we discuss. It's just what we know, we share in the table, and that's it. Hindi na para ipaglaban mo at pagdukdukan mo sa ibang tao, yung opinion mo o yung nalalaman mo. No, we don't do that. Yeah, even yung mga small talks namin about politics, aside from the other stuff, nakakatuwang kausap itong grupo ng mga kabatas. I even noticed doon sa Facebook page ko, there are some people na kabatas. Nakakalungkot na inaatake nila ako doon sa Facebook page ko. Out of respect dahil nasa isang community tayo, as much as possible, I ignore them. Diba? I do not impose my opinion about the things, no, na inaano ko sa politics. I'm even very open to listen sa mga comments niyo. Pero if you're going to attack me because of my opinion, then there's something wrong with you. Pag na-identify ko yung mga tao na kayubi natin, kabatas natin, kabigera, nahayaan ko lang sila na maglabas ng kanilang sentimento and I respect them. Pero if you cannot give me that equal respect, then magkakaproblema tayo. Diba? Ayoko kayong pagsalita ng hindi maganda. Ayoko kayong pagsalita ng masakit. Because nasa isang community tayo. Obviously, iba-iba naman ang mga point of views natin. Outside of Raffy Tulfo topic, magkakaiba tayo ng mga pananaw. And not because that we are in the same community, we should be thinking the same way. Of course not. Hindi tayo dapat ganun. We should be very open. Pwede yung mga sinasabi kong may mali at kayo ay may tama. Pwede rin sinasabi nyo, may mali at ako may tama. Let's agree to disagree. Ganun na lang. No? Sana mamayagpag sa atin ng respeto. Kasi kahit ako, I will never impose my opinion sa ibang tao. No? I will always choose to respect yung mga opinion ng iba than impose mine. Yeah. Now, going back to our subject matter. Sa sinasabi ni Banat Bay dito, nag-agree ba kayo? Ako, yes. Eh, totoo naman, no? Isa sa mga napanood ko sa kanya back in the days, no? In the past. Sinabi niya rin yun. Nasabi niya rin yun. Baka magulat na lang. Actually, hindi lang naman siya nagsabi na Maraming netizen na rin na nagsabi at nakita ko sa mga comment section. Hindi man ako nagko-comment pabalik or what, pero binabasa ko po yung mga comment section. Maraming netizen na nagsasabi. Sa gulo between a Marcos and a Duterte, magkakaroon ng third player. Hindi naman nila binanggit kung sino yung third player. Pero as we speak, nakikita naman na natin kung sino si third player. Diba? Balik ko sa inyo yung yung mga tanong ng iba. Or i-relay ko sa inyo yung mga tanong ibang netizen. Kayo ba naniniwala kayo si Raffy Tulfo hindi tatakbo sa 2028 election? Diba?
Doon nga sa mga official statement niya, never niyang sinabi na hindi. Hindi niya kinonfirm yung sinabi ng kapatid niya na hindi siya tatakbo for presidency in 2028. Ilang taon na si Raffy Tulfo ngayon? By 2028, ilang taon na siya? He's nearly 70 by 2028. Yung function nga niya ngayon as a senator, hindi niya kaya. How much may magpresidente ba siya by 2028? Ito lang guys, no? One thing that I can assure you, never ever kong sasabihin sa inyo na wag niyong iboto si Raffy Tulfo. Never. At never niyo din dapat gawin yun because that is an election violation. Do not influence other people by telling them directly not to vote for another candidate. Okay? Huwag niyo pong gagawin yun. Kaya dapat ngayon pa lang, binabalatan na natin, not only Raffy Tulfo, ngayon pa lang, binabalatan na natin ang mga politiko na potensyal na tatakbo by 2028. How much more yung 2025? Ngayon pa lang, binabalatan na natin. Mamili na tayo guys na quality. Yung totoo talagang nagtatrabaho para sa bayan, hindi yung part-timer lang sa trabaho ng gobyerno. Hindi yung ginagamit lang yung pwesto para maka-impluwensya. Maliban sa kayang magbayad ng mga empleyado rin ng gobyerno. No? Imagine mo, nakaka-impluwensya ka na nakakapagbayad ka pa. Ipagpasalamat na lang natin na maraming available na batas na pwede natin gamitin. Lalong-lalo na kung alam natin sa sarili natin na merong mga tinatawag nating pang-aabuso sa kanilang mga pwesto. Whether yan ay isang public official, kahit as a public employee. Or rather, a government employee. Kaya nga meron tayong administrative cases eh. Kasi pag merong mga pag-aabuso sa mga pwesto nila sa gobyerno, merong mga remedies. Diba? Unfortunately, hindi naman natin nagagamit yun. Imagine niyo, alam niyo ba kung gaano kalaki, karami ang pang-aabuso na gaganap ng mga government employees. Hindi daw naman politicians po mapang-abuso eh, pati government employees. Maraming pang-aabuso na gaganap dyan. Kaya wag po sana kayong mangingimi na mag-file ng mga administrative cases laban dito sa mga to. More so sa mga elected officials. Diba? Ngayon, kung patuloy na mag-aaway ang mga Duterte at ang mga Marcos, maniniwala ba kayo na patuloy na mamayagpag ang mga Tulfo? Kaya nga going back to the survey, parang nagulat ako, wow. ABC class, gustong gawing presidente, gustong maging presidente si Raffy Tulfo. That's the biggest question mark for me. Member tayo ng ABC class eh. Tayo yung mga thinking class na hindi tayo madadala sa mga paayuda at kung ano-ano. Tayo yun eh. Tapos tayo pa yung class na gustong maging presidente, si Raffy Tulfo based sa survey. Di ba katawa-tawa yan? Kaya ba naniniwala kayo doon? Di ba? But then again, at the end of the day, ako gaya ni Katuning, I really don't give a damn about that. I really don't give a shit about the survey. Diba? Mag number 1 si Raffy Tulfo, I live by the moment. Kung ano yung ginagawa niya ngayon na nakikita natin, yun lang pag-uusapan natin. 4 years, marami pa pwedeng mangyari sa 4 years. Diba? Marami pa pwedeng mangyari sa 4 years. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share niyo na rin yung thoughts niyo about dito sa naging prediction ni Banat Bay. Lagyan natin ng konting spice yung tanong. Sa tingin nyo, sino ang nasa likod ng pag-aaway ng mga Duterte at saka ng mga Marcos? Meron ba? Meron kaya? Diba? Para merong third party makinabang.
Biro mo. Pero tingnan natin kung ano sa tingin mo. Malalaman natin yan sa comment section.